napag-usapan natin ang patungkol sa mga forces ng mga angels, kung saan ay ginamit na nitong si Michael ang Armageddon niya at binigyan niya ng power boost ang kanyang mga kasama. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So nagsinungaling nga itong si Kagali kay Dino nung sinabi niya naggalit siya kay Demon Lord Rimuru kasi in reality okay naman siya dito. Tsaka interested rin kasi itong si Kagali kay Rimuru mismo. Para sa kanya napaka-interesting daw nitong karakter na ito. Sumagot sa tanong ni Kagali itong si Dino na kahit daw mga subordinates pa lang nitong si Rimuru napaka-troublesome na, lalo na daw yung decision ng pangalan. Inikwento ni Dino kay Kagali ang mga pangyayari kung bakit pumalpak ang pag-capture nila sa may labyrinth na nasa may Tempest, pati ang pagkatalo niya sa may monster na ito. Hindi makapaniwala itong si Kagali na natalo itong si Dino. Pero sabi ni Dino hindi daw talaga basta-basta itong insector na ito. Ito daw ang pinakamalakas sa may 10 Lords of the Labyrinth. At definitely mas malakas daw ito sa kanya. Nag-reply naman bigla dito itong si Vega. Sabi niya nakakahiya daw itong sinabi ni Dino Sama, pero wag daw itong mag-alala dahil siya na daw ang bahala dito kapag nakapag-meet na daw sila. Napakayabang nitong si Vega dito, kaya napailing na lang sa kanya itong si Dino. Naisip na lang ni Dino na wala ka daw sigurong may isip na problema kapag ganito ka kabobo. And since bobo nga itong si Vega hindi na siya nag-abala na magpaliwanag pa sa kanya. Disappointed rin dito itong sila Pico at Gracia. Pero since hindi naman sila close nitong si Vega, pinabayaan na lang rin nila ito. Alam nila na hindi ito magiging useful sa mga upcoming battle. Dahil kahit na malakas ka nga, tapos bobo ka naman, wala rin. Hindi ka rin maaasahan. Tapos kapag wala ka ring sense of battle, if hindi mo kayang basahin ang strength ng iyong kalaban, malabong makasurvive ka. Kasi magugulat ka na lang na unbeatable pala ang kaharap mo na kalaban. Pero marirealize mo lang yon kapag huli ng lahat. Kapag hindi ka na makagalaw. Kaya winarningan na lang nitong si Dino itong mga naandito. Sabi niya mag-iingat daw itong mga ito. Kapag nakakita daw sila ng isang bug-shaped insector margin, tumakbo na daw sila kasi masyado daw itong delikado. Also, meron pa daw isang monster na insector dito. Ito naman daw ay isang B-type na insector at ang pangalan daw nito ay Apito. Nung sinabi ito ni Dino, narinig ito nitong si Zelenius. Kaya sabi niya magkwento pa daw si Dino patungkol sa may dalawang to. Kaya inikwento nitong si Dino sa kanya ang mga nalalaman niya na narinig niya daw na itong dalawang ito prinotektahan dati nitong si Rimuru nung time na hindi pa siya Demon Lord. Kaya ngayon loyal na itong mga ito sa kanya. Nakikinig lang itong si Zelenius at mukhang gustong gusto pa niya na makarinig ng mas marami pang info. Pero wala nang ibang masabi itong si Dino. Kaya change topic niya na lang. Napaka-intimidating na daw kasi ng tingin ni Zelenius sa kanya. Ang inikwento niya naman ang patungkol sa may 10 Lords of the Labyrinth na hindi lang daw si Zishon ang dapat nilang paghandaan dahil marami rin daw na malalakas na kasama ito. At dito na natapos ang kanilang conversation. Importante yung info na sinabi nitong si Dino. Pero para kay Kagali ngayon mas importante na maitest niya ang kanyang panibagong powers. Kailangan niya maka-adapt dito as soon as possible kasi ngayon nga Yota na sila, naka-level ng isang awakened Demon Lord. Nare-realize dito ngayon itong si Kagali kung gaano siya kahina dati in comparison sa kanyang current status. Moreover, naka-receive siya kay Michael ng panibagong skill. Ito isang ultimate enchantment na Domination King Melchizedek. Suited na suited itong power nito sa kanya dahil ang ability nito kayang instantly na i-analyze ang kahit na anong ability. Bagay ito sa mga taong matatalino. Ngayon malakas na nga siya pero hindi na niya kaya na mag-betray sa kanyang lord na si Michael kasi ngayon meron na rin siyang control circuit. Natakot itong si Kagali kung ano daw kaya ang mangyayari sa mundo once na nag-clash na ang mga forces nila dito. Hindi niya na daw ma-imagine kung paano pa makakasurvive ang kanilang planet. Away si Kagali na once na nagsimula na ang mga battles kusa na lang nagagalaw itong kanyang body. Kahit na hindi niya gustuhin papatay ito ng kanilang mga kalaban dahil ito sa may contract nila nitong si Michael. Kaya gusto niyang ma-test ngayon ang full capacity ng kanyang panibagong power para alam niya daw kung gaano
gaano ba kalakas ang kayang matapatan ng kanyang current level. Ngayon na nagka-power na siya, parang bumalik ang galit niya kay Demon Lord Leon Cromwell. Actually, pati kay Rimuru dahil sa pagpatay nga nito kay Clayman. Parang negative ang influence sa kanyang utak nitong kanyang panibagong powers. Naiisip kasi ni Kagali na kung ngayon daw may laban na kaya siya. Tapos naisip niya rin dito kung mas mahina pa rin daw ba siya kay Dino. Pero ang sagot na kanya nakuha dito hindi daw. In fact, ngayong Yote na daw siya, parehas na sila ng level. Kung maging si Demon Lord Rominas daw, kaya niya nang matapatan, siguro daw, pati si Leon Cromwell. Kaya maghintay daw ito, dahil ito naman ang papaiyakin niya later. Sobrang sama na naging epekto sa kanya nitong overwhelming power. Pero hindi nare-realize ito nitong si Kagali, na itong mga design niya pala na ito, hindi galing sa kanyang sarili. Ito pala, dahil sa may control circuit. Pero lipat naman tayo ng karakter. Kung ganito nakalakas itong si Kagali ngayon, lalo naman si Vega. Dahil bago pa sila maging Yoten, mas malakas na talaga ito sa kanya. Pero unlike Kagali, hindi ito nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Si Vega ay isang soldier na naghihintay lang ng order. Siya ang incarnation ng explosive power. Dahil ngayon, nag-evolve na into an ultimate skill, ang unique skill niya na Evil Eater. Ito na ngayon ay ang ultimate skill na Evil Dragon King Azidahaka. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.